Magandang araw, Joy Nostalgia Community. Ako si Dorothy Nicole Climaco ng Joy Nostalgia Foundation. Narito tayo ngayon sa Pasinaya Homes West upang kilalanin at alamin ang kwento ng pagsubok, pagsisikap at unti-unting pagtupad ng pangarap. Tara at alamin natin ang isang kwento ng isa sa mga homeowners ng Pasinaya Homes. Ate, tao po! Hello, pasok kayo. Hello po! Tuloy po kayo. Pasok kayo. Ako nga pala si Cherilyn R. De La Cruz. Magki 3 years na ako dito sa Pasinaya West. Ako yung presidente ng CAT or Community Advocacy Team na under din ng JNF. And at the same time, member din ako ng kooperatiba dito. Pinagkakaisang Pasinaya Cooperative. Credit Cooperative. 49 years old na ako, magpi-50 na. Meron akong 6 na anak, puro lalaki. Isang 24 years old, 23, 22, 20, 17, and 5. So, lahat sila lalaki. At may mga apo na rin ako. Una po, paano niyo po nalaman yung tungkol po sa socialized housing dito sa Pasinaya? Kasi yung anak ko, mahilig siyang mag-scroll sa Facebook. Si John Philip, yung pangatlo kong anak. Tapos sabi niya sa amin ng daddy niya, Mami, meron ditong nag-aalok ng housing sa Cavite. Sabi pa namin ng daddy mo, ang layo naman niya kasi sa Taguig nga kami. Sabi niya, okay na to, Mami, kasi sabi nila mura lang daw. Parang si Bea yung pangalan nung agent. Tapos sabi ko, sige, kausapin mo. Tapos hindi nga namin to nakita ang pumunta din lang doon yung anak ko, si malalaki na yung mga anak ko. Pumunta din lang dito yung biyanan ko, yung pangalawa kong anak, tsaka yung si John Philip, silang tatlo lang ang tumingin dito. Parang hindi pa yata to gawa nung pumunta sila. Parang wala pa talagang structure. Sabi ng anak ko, Mami, okay na yun kasi maganda naman yung community. Nausap na ng daddy niya yung agent. Hanggang yun sa naayos na namin. Nung una nga, naayos na namin siya pero hindi kami na-approve. Kasi ang tagal ng boss ng mister ko sa ibang bansa, hindi yata makontak. So parang nawala na ako ng pag-asa. Sabi ko, wala na, hindi na namin siguro trabaho ko. Tapos dumating yung agent, sabi niya, na-approve na kayo. Pero yung na-approve kami, wala nang trabaho yung mister ko. Kumbaga naka-work from home na siya, natanggal na siya sa dati yung trabaho kasi nagsara nga ng pandemic. Bala may iba po siyang work na noon, time na yun. Sa bahay na lang talaga, work from home na. Kayo po, bilang isang ina, or ano po ba, may work po ba kayo? Oo, nag-work din ako. Yan. Bilang isang working mom, ano po ba yung pangarap nyo para sa inyong sarili and para sa family nyo rin po? Sa sarili ko, siguro ang pangarap ko lang is, syempre, talagang kaya kami nagkatrabaho ngayon. Kasi talagang gusto naming mag-asawa is, pag mag-retire na kami, magkakaroon kami ng sarili naming business. Kasi ayaw din naman naming matanda na kami, aasa kami sa mga anak namin. Kasi ang namin is, lalakihin namin sila, bibigyan namin sila ng magandang kinabukasan para sa pagdating ng panahon, makakatayo sa sarili nilang paa. Tapos at the same time, hindi nila na kami poproblemahin kasi may pamilya na rin sila eh. Kumbaga, parang kung tutulungan nila kami, out of love, hindi kasi out of responsibility. Kaya sabi namin sa kanila, eto kayo, bibigyan namin kayo ng hanggat kaya namin, pag-aaralin namin kayo, palalakihin namin kayo, bibigyan namin lahat ng kaya namin hanggat kaya namin. Para pagdating ng panahon na kami na lang ng daddy nyo, mabubuhay kami ng kami lang, na kaya rin namin yung sarili namin. Tapos kaya nyo rin yung sarili nyo. Pero nandito pa rin naman kami talaga, lagi pa rin kahit mag-asawa na sila, nandito pa rin kaming dalawa. Makatayo sila sarili nilang paa, at kami ng daddy niya, makaya rin naming dalawa na hindi kami aasa sa mga bata. Kasi syempre may family na rin sila eh. Yan, napakaganda po ng mindset nyo. Nakatanong ko lang po kung nakatulong po ba? Ano po ang natulong ng Pasinaya Homes, ng JNF, para po sa katuparan ng inyong pangarap? Kasi dati umuupa kami. Kumbaga, umuupa kami 15,000. Siyempre, ang laki nun. Kasi malaking family kami. 15,000 yung inuupahan namin. And every year tumataas siya. Nagsimula kami din ng 12. Tapos after a year, 15 na. Parang pataas ng pataas. Sabi nga sa amin nung bago kami umalis, magiging 18 na. Next contract namin. Noong tumira kami dito, kumbaga parang yung minuhulog namin, bahay na namin. Kumbaga hindi na kami, next time, tataas na naman yung upa or hindi pa rin sa amin habang hinuhulugan namin. So yun, malaking tulong yun. Dahil hindi na kami nangangamba-ngamba na baka sunod na araw pag nawala kami ng trabaho, wala kami pang hulog kasi sobrang laki ng upa. Yes. Diba? Tsaka ito, sa amin na talaga. Tsaka yung JNF, talagang malaki na itulong nila kasi, kumbaga, sila doon sa community nagbibigay sila ng mga training, seminars, gaya niya, yung kooperatiba. Yung mga seminars pala nila para i-boost yung moral ng mga tao. Magkaroon sila ng kaalaman tungkol sa community at sa pamilya. Kaya talagang na-appreciate ko yun. Nung natanggap niyo po yung bahay niyo sa Pasinaya, bare pa.
Oo, bare talaga. Opo, paano niyo po yun in-improve? Di ba nakuha na kami ng bahay? Mhm. So, nag-save na talaga kami ng husband ko na bago kami lumipat, mapapagawa namin yung bahay. So, pinag-ipunan din talaga namin, pinaghandaan namin yung pagpapagawa ng bahay. So, inunti-unti niyo po ba or talagang prepared na kayo na isahan na lang? Prepared na kami na isahan na lang, kumuha kami ng Oh. contractor, sabi namin paggagawa namin. Dapat hindi pa kami titira. Kaya lang Opo. pagdating namin dito, nagtiwala kami sa contractor, Mhm. pagdating namin, bayad na kami, hindi pa tapos yung bahay. Opo. So, napilitan kaming tirahan para lang Opo. tapusin ng contractor. Kaya napaaga yung lipat namin. Kasi dapat ang plano namin, lilipat kami dito ngayon pang 2023. Ngayong taon na to. Kasi ngayong taon na to gumraduate yung anak namin ng college. Kasi ang balak Opo. namin, pagka-graduate na ng college, tsaka kami lilipat. Pero napaaga talaga. Kaya 3 years na napaaga dahil sa contractor. Salamat sa kanya. Eto na po yung sala namin ngayon. Pinaayos po namin siya bago kami lumipat. Pinagandaan po namin yung pinag-ipunan para maipaayos namin. Ito po yung aming kusina, kainan, kusina. At yung ano po doon, ginawa namin kwarto. Ngayon po, sa tingin niyo kung hindi pa po kayo lumilipat sa Pasinae Homes, ano po kayo yung possible na sitwasyon niyo? Ano yung Siguro picture na mas nakikita niyo? nahirapan kami. Kasi may time na gaya ngayon, yung mga clients namin, iba nagkagera sa Israel, hindi kami nakasweldo. Siguro kung doon kami nakatira, mahirapan kami magbayad ng upa. Kasi ang laki ng upa talaga eh, 15,000. Mas mura pa po yung sarili niyong bahay Oo. no, na binabayaran. Nabayaran kaysa doon sa inuupahan namin. Siguro kumbaga mag-i-struggle talaga kami. Kasi sobrang malaking impact yung pagkawala ng mga kliyente. Kumbaga parang nahirapan kami. Pero ngayon nakaka-survive kami kasi hindi ganun kalaki yung binabayaran namin. 3,000 lang. Ngayon po, na nandito na nga po kayo sa sarili niyong bahay, sa Pasinaya, meron po bang naging improvement sa relasyon niyo po sa inyong pamilya? Ngayong nandito na kayo sa sarili niyong bahay. Oo, kasi nung nandito na kami, mas parang naging close kami. Pagising sa umaga, paglabas yun sa lahat kayo, makikita na. Lalo magmalaki yung bahay yun. Opo. Sila lado pa sa taas, sila sa baba. Naging close kami ngayon ng mga anak ko. Ngayon pong Pasko, ano po yung mga pinapasalamatan nyo and nagbibigay po ng pag-asa sa inyo? Yung Pasko naman talaga naman, kasi sa akin yung Christmas hindi masyadong ano. Sa akin, Christmas is not a season. Parang ang Christmas ay state of mind. Para sa akin, kung masaya ka, Christmas yun. Kung hindi ka masaya, hindi Christmas yun. Pinapasalamatan ko lang siguro kahit gaano kahirap yung pinagdaanan namin, nandito pa rin kami, magkasama pa rin kami. Isang pamilya pa rin kami. Kumbaga, wala kaming sakit. Kung magsakit man kami, mga hindi gaanong malala. Yung talaga yung pinapasalamatan ko. Hindi kami pinapabayaan ng Diyos. Pwede nyo po ba sa amin i-share or ikwento yung mga naging experience nyo po kasama ang Joy Nostalgia Foundation, kung ano po yung mga programa ng JNF na tumatak po talaga sa inyo na nakatulong po sa inyo sa pang-araw-araw nyong buhay na a-apply nyo po? Once may naatinan akong may naatinan akong isang parang kwentuhan lang. Yung kasama yung mga kamustahan, kasama yung mga donors ng mga JNF, yung mga partners nyo. Shinare nila yung experiences nila. Parang nakakaano na, eto pala sila. Kahit gaano kahirap, tinutulungan pa rin nila yung mga tao na wala naman silang nothing in return na hinihintay. Kumbaga. Parang na-inspired ako sa kanila na kapag tumutulong ka talaga, parang masaya sa kalooban. Tapos wala kang hinihintay na kapalit. Tapos yung kooperatiba, kahit marami na rin pinagsubukan niya, medyo bumaksak, umangat, nandun pa rin. Talagang nakakatulong sila sa mga tao dito sa Pasinayaw West. Napakaganda pong kwento, no? Mula nung nakalipat na po kayo, na mas gumaan ang buhay at sarili niyo po pong bahay yung binabayaran niyo. Ano po yung mga bagay na nagustuhan niyo sa Pasinaya Homes and sa Pasinaya Community? Ang nagustuhan ko talaga sa Pasinaya Homes at sa loob ng community is kahit papano, nagkakaisa yung mga tao. Pag may project, nagkakaisa sila. Marami pa rin tao ang nagkakaisa. At saka meron silang mga amenities gaya ng basketball court, nagagamit naman namin pag may mga palaro o kung ano man dyan. Clubhouse namin, nagagamit din namin. Kahit papaano naman, hindi ka naman matatakot sa gabi na lumakad-lakad dito. Kasi kahit papaano may marshals naman. Ngayon po, nabanggit niyo po yung mga gusto niyo sa Pasinaya Community. Sa mismong bahay niyo po, ano po yung parang favorite part niyo? Favorite part Opo. ko? Yung sala, tsaka yung kainan. Kaya yung favorite ko, kasi doon kami nag-gather ng family ko eh. Doon kami pag kumakain. Kaya pag nanonood kami ng TV, nagkukwentuhan kami. Kwentuhan kami ng mga bata, ng asawa ko. Kaya yun yung paborito ko. Kasi parang yun yung common place namin sa pamilya namin. Baka doon nabubuo yung mga kwentuhan namin, asaran. Minsan nagkakapikunan. Doon po kayo nakakapag-bonding. Parang bonding na rin ng family namin. Ngayon po na mas nagkakasama kayo, mas nagkikita po kayo ng family nyo, para sa inyo, ano po yung ibig sabihin ng pagmamahal sa pamilya? Sa akin kasi yung pagmamahal sa pamilya is parang pag-aalaga mo ng parang ding pagtulong sa community. Wala kang hinihintay na kapalit, wala kang expectations, kumbaga acceptance and expectations at all. Kasi yung mga anak ko, simula pa noon na hindi ko sila inaano na, ito yung gawin mo.
Ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Sa akin kasi mahal namin kayo, bibigyan namin kayo ng karapatan kung ano yung pipiliin yung landas. Nandito lang kami para tumulong lagi. Nagkamali sila, tanggapin pa rin namin. Nagkamali, gagabayan lang. Tuloy-tuloy pa rin. Siyempre po, pag minamahal niyo po yung pamilya niyo, na-extend po yan sa inyong community. No? So, paano niyo naman po ine-express yung inyong pagmamahal sa inyong community? Sa akin kasi, tsaka sa husband ko, sa mga anak ko, pag may humihingi sa amin ng tulong, hindi talaga namin tinatanggihan. Sa abot na aming makakaya, tinutulungan namin. Dahil sa JNF, sa mga seminars nila, parang bumukas ang isip namin na sa pagtulong. Kumbaga sa community, asawa ko mahilig sa clean up drive, mahilig yan sa mga feeding, yan, tumutulong talaga. Masaya talaga sa pakiramdam ko nakakatulong. Maraming salamat sa Joy Nostalgia, sa lahat ng tulong na naibigay nila dito sa Pasinaya West at sa lahat ng mga community na malapit dito. Ipagpatuloy nyo lang po yan. Alam ko ipagpapatuloy nyo at maraming salamat po talaga. Merry Christmas and Happy New Year po sa lahat ng bumubuo ng Joy Nostalgia. Ate Cheryl, maraming salamat po at napaunlakan niyo kami ng interview kahit na alam namin na sobrang busy niyo at may meeting kayo ngayong araw. Thank you so much po. Maraming salamat din. Basta sa Joy Nostalgia. Approve ako. Ngayon, natutunan natin mula kay Ate Cheryl na lumabas sa ating comfort zone at hindi matakot na gumawa ng paraan para sa katuparan ng pangarap. Isa pa sa ating natutunan sa kanya na ang pakikipag-bonding sa pamilya ay isang paraan para ma-express sa kanila ang ating pagmamahal. Muli, ako po si Dorothy Nicole Climaco. Kita-kits sa susunod na episode ng Pasinayan ng Dangal.